Marshall Peak, Kabanata 4765. Nabaliw. Pagkatapos ng maikling paghihintay, ilang figure ang dumaan sa itaas. Lumakas ang kanilang divine senses habang naghahanap sila ng anumang kain na hinalang bakas. Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Kai. Bakit may 5th grade na pinaghalo sa pangkat na ito? Hindi ba nila ako masyadong minamaliit? Paano ko ito matitiis? Kaya, dumiretso siya sa langit at tumakbo patungo sa grupo ng 4. Sa 4 na tao na iyon, 2 ang 6th grade at 2 ang 5th grade. Nagkalat sila sa isang pormasayon ng all upang hanapin ang kanilang paligid. Biglang may marahas na aura na bumungad sa kanila mula sa ibaba na parang tsunami at agad silang namutla sa gulat. Bago nila makuhang malinaw ang sitwasyon, si Yang Kai ay nag-charge diretso sa kanilang hanay tulad ng isang arrow. Sabay-sabay na lumabas ang napakaraming world force. Ang 2 5th grade ay agad na tinamaan ng impact. Ang kanilang mga figure ay umindayog at nagsuray-suray na parang maliliit na bangka na nahuli sa gitna ng isang bagyo. Nang mabilis nilang pinatatag ang kanilang mga figure at tumingin, nakita nila na ang isa sa kanilang mga senior brothers na 6th grade ay sinuntok sa dibdib. Ang 6th grade ay agad na umubo ng sariwang dugo, at ang kanyang kutis ay namutla. Hindi ba? Masyadong malupit, bagamat masasabi nila na ang suntok na ito ay hindi maglalagay sa panganib sa buhay ng kanilang senior brother, hindi maiiwasan ang mga pinsala. Sinuntok ang kanilang senior brother sa dibdib, at paulit-ulit siyang sinuntok ng umaatake. Pagkatapos noon, nahulog siya sa langit na parang sirang papel na saranggola. Ang world force na namamalagi sa kanyang katawan ay naging hindi kapani-paniwalang magulo. Iyon ay isang malinaw na senyales na ang kanyang miniature universe ay nayanig ng marahas. Ang isang makapangyarihang 6th grade ay agad na nawala ang lahat ng kakayahan sa pakikipaglaban. Makikitang nakakagimbal talaga ang lakas ng umatake. Hindi naging mabagal ang reaksyon ng isa pang 6th grade. Mabilis niyang pinasabog ang iba't ibang divine abilities at secret techniques sa kaaway, ngunit wala pa siya sa oras para baguhin ang kapalaran ng kanyang kasama. Pagtingin sa kanyang kapatid na bumagsak sa lupa ay agad siyang binahan ng magkahalong takot at galit. Kaya naman, hindi siya nang ahas na pigilin ang kanyang lakas. Maaaring ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Wala pang 10 paghinga, napasigaw din siya sa matinding paghihirap at sinundan ang mga yapot ng kanyang kasama. Nakatayo sa kawalan ng mag-isa, si Yang Kai ay mukhang ganap na nangingibabaw. Bigla siyang lumingon para tingnan ang 2 5th grade. Parehong namutla agad ang 2 nang maramdaman nilang ang bangin mismo ang nakatitig sa kanila. Takbo, sigaw ng isa sa kanila. Pagkatapos, naghiwalay agad sila sa kaliwat kanan na parang napag-usapan na nila ito ng maaga. Kahit na ang kanilang 2 senior brothers na 6th grade ay hindi kalaban ni Yang Kai, kaya paano makakalaban ang 2 5th grade masters na tulad nila? Sa puntong ito, ang tanging pagpipilian nila ay ang tumakas. Gayunpaman, paano nila mapapamahalaan iyon? Itinaas ni Yang Kai ang isang kamay at hinampas ang kanyang palad patungo sa 2 5th grade na para bang hinahampas niya ang mga lamok. Pagkaraan ng ilang sandali, masayang tumayo si Yang Kai sa harap ng 4 na bagbog na tao at sinabing may matinding pag-aalala. Nakakatakot ang mga sugat mo. Walang imek silang 4, bakit mo binabanggit ang obvious? At saka, sino ang nagbigay sa amin ng mga pinsalang ito? Hindi ako makapaniwalang lumuluha siya ng buwaya at nagkukunwaring concern. Ang tanga. Kahit na ang kanilang mga puso ay puno ng kalungkutan at sama ng loob, ang kanilang lakas ay tiyak na hindi maihahambing sa kabilang partido. Sa makatwid, wala silang masasabing kapalit. Hindi nila akalain na ang 6th grade ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas. Masasabing ngayong araw ay nakasaksi sila ng isang nakabukas na tanawin. Ang isang 6th grade na tila pinuno ng grupo ay bahagyang umubo at nagsalita. Junior Brother Yang, ang iyong mga kasanayan ay kamangha-mangha at ang iyong pamana ay pambihira, inaamin namin ang pagkatalo. Ang pag-amin ng pagkatalo ay nangangahulugan na sila ay maaalis sa training event na ito, at ang pagkakataong makapasok sa Five Lights World para sa pagsasanay ay wala nang kinalaman sa kanila. Nakakalungkot man ay walang tumulong dahil mahina sila. Bilang mga alagad ng Langya Paradise, mayroon silang sariling pagmamalaki. Sa makatuwid, hinangaan nila ang tulad ni Yang Kai sa isang tiyak na lawak. Ang aking paggalang, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Pagkatapos, sa isang pag-flip ng kanyang palad, isang bote ng jade ang biglang lumitaw sa kanyang kamay at ngumiti siya at sinabing, ang yang na ito ay may ilang magagandang gamot sa pagpapagaling. Subukan mo sila. Habang nagsasalita, binitawan niya ang kanyang pulso at lumipad ang 4 na spirit pills, huminto sa harap nitong 4. Bahagyang tumango ang 6th grade master na nagsalita kanina. Maraming salamat.
Naisip niya na ininom ni Yang Kai ang mga healing pill na ito dahil sa isang pakiramdam ng pagkakasala sa pananakit nito, kaya hindi niya masyadong inisip ang intensyon ng kabilang partido. Ang bawat isa ay naglagay ng isang spirit pill sa kanilang mga bibig ng walang pagdadalawang isip. Napakaganda ng healing pill na ito. Nagtaas siya ng kilay sa gulat. Idinagdag ng isa sa iba pang 5th grade masters. Medyo masarap din ang lasa. Biglang inabot ni Yang Kai ang kanyang kamay. Iyon ay magiging isang set ng 6th grade materials o mga item na may katumbas na halaga. Ano? Tuldok. Nagulat ang 6th grade master. Naging malungkot ang ekspresyon ni Yang Kai. Anong problema? Tinatanggihan mo bang magbayad pagkatapos bumili ng isang bagay mula sa akin? Senior kuya, balak mo ba akong looban? Maaaring nag-iisa itong si Yang, ngunit hindi ako madaling ibuli. Ang 6th grade master ay nalilito. Ano ang binili ko sa iyo? At saka, sino ang nangbuli ng sino? Halata namang binubuli mo kaming apat. Ang isa pang 6th grade master ay tumingin kay Yang Kai na may kakaibang ekspresyon at nag-aalangan na nagtanong. Junior brother Yang, hindi mo maaaring tinutukoy ang healing pill, tama ba? Ano pa kaya iyon? Tumugon si Yang Kai nang walang katotohanan. Ang grupo ng apat ay natahimik ng ilang sandali, ngunit sa huli ay nagtanong ang unang 6th grade master. Junior brother, hindi ba regalo ang mga healing pill na ito? Si Yang Kai ay sumulyap sa gilid ng 6th grade master. Kailan ko ba sinabing ibibigay ko sila sa iyo? Ang bagay na ito ay lubhang mahalaga. Balak kong ibenta ito sa simula pa lang. Ang isang solong healing pill ay lubhang mahalaga. Dapat may limitasyon ang pagiging walang hiya. Bilisan mo na. Kahit si senior brother Zhao at ang iba pa ay bumili ng healing pill na ito sa presyong ito, kaya ikaw ay walang exception. Ang Yang na ito ay palaging makatwiran at patas kapag nagnenegosyo. Ang 6th grade master ay natigilan. Maging si senior brother Zhao ay bumili ng spirit pill na ito. Tumango si Yang Kai. Bumili rin ang magkapatid na Gongsun ng healing pill bawat isa mula sa Yang na ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang makipag-ugnayan sa kanila at magtanong. Sigurado akong maaaring makipag-ugnayan sa impormasyon kayo sa isa't isa, di ba? Kung titignan ang ekspresyon niya, parang hindi siya nagsisinungaling. Ang dalawang 6th grade masters ay nagtanong sa kanilang mga puso. Maaaring si senior brother Zhao, senior brother Gongsun, at senior sister Gongsun ang talagang bumili ng mga healing pills na ito. Paano matitiis ng senior brothers at senior sister ang ganoong bagay? Sandali lang pakiusap. Ang 6th grade master na nagsimulang magsalita ay unang naglabas ng communication bid. Lumakas ang kanyang divine sense habang sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kabilang partido. Senior brother Zhao, may tanong itong junior brother. Oh, junior brother Yu, ano ito? Sinabi ni Yang Kai na bumili ka ng healing pill sa kanya. Totoo ba yan? Walang tugon mula kay senior brother Zhao. Senior brother Zhao, nandyan ka pa ba? Nandito ako. Totoo ba ito? Iyan ang buod nito. Ano ang ibig niyang sabihin sa yan ang buod nito? Hindi maintindihan ni junior brother Yu ang kahulugan sa likod ng mga salita ni senior brother Zhao. Nang magtatanong pa sana siya, nagpadala ng isa pang mensahe si senior brother Zhao. Dapat bumili ka na lang ng healing pill, junior brother Yu. Ang pagpapalitan ng pera upang maiwasan ang sakuna ay mas mabuti kaysa sa isabit sa puno at i-display para makita ng lahat ng junior disciples. Maaari kang makakuha ng mas maraming kayamanan kung ito ay nawala, ngunit hindi mo mapupulot ang iyong mukha kapag nawala ito. Nakabit sa isang puno, sa gitna ng kanyang pagkalito, nakita niyang inilabas ni Yang Kai ang isang hubad na puno ng kahoy na 2 dosenang metro ang taas sa ilang sandali. Bukod dito, paminsan-minsan ay sumulyap si Yang Kai sa kanila habang kinakalikot ang ilang lubad, na parang sinusubukang malaman ang pinakamaginhawang paraan upang maibitin sila sa puno. Hindi niya maiwasang manginig sa takot at mabilis na tumugon sa mensahe. Maraming salamat, Senior Brother Zhao. Mangyaring gumaling ng mabuti, Senior Brother Zhao. Bibisitahin ka ng Junior Brother na ito mamaya. Dapat gumaling ka muna sa mga sugat mo. Inalis ang communication bid, si Junior Brother Yu ay tumingin kay Yang Kai nang walang imak. Pagkatapos, ngumiti siya ng mapait at sinabing, Junior Brother Yang, siguradong magaling kang magnegosyo. Mukhang proud si Yang Kai. Siyempre, paano ako makakapagbigay para sa aking pamilya kung hindi ako? Naiintindihan mo ba ang sitwasyon, brother? Tumango si Junior Brother Yu. Maging si Senior Brother Zhao ay umamin ng pagkatalo, kaya ano pa ang magagawa niya? Walang magawa, maaari lamang siyang maglabas ng mga mapagkukunan na nagkakahalaga ng isang set ng 6th grade materials at ibigay ang mga ito kay Yang Kai. Nang makita ito,
ang ibang 6th grade masters ay maaari lamang gawin ang parehong. Masayang tinanggap ni Yang Kai ang mga mapagkukunan, pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang dalawang 5th grade masters. Halos mapaiyak ang dalawa. Ang isa sa 5th grade masters na mukhang mas matanda ay nagsabi, "Senior Brother Yang, kahit natipunin ko ang lahat ng aking kayamanan, wala akong ganoon karami. Hindi ko pa nalulunok ang spirit pill. Bakit hindi ko ibalik sa'yo?" Pagkatapos sabihin iyon, iniluwa niya ang spirit pill sa kanyang palad at nanginginig na ibinalik ito kay Yang Kai. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Yang Kai. "Natakpan na lahat ng laway mo ngayon. Sinong magnanasa nito?" Ang Yang na ito ay walang patakaran sa pagtanggap ng mga pagbabalik para sa mga kalakal na aking nabili. Ang 5th grade master ay umiyak. "Pero, Senior Brother Yang, wala talaga akong ganoong kalaking yaman. Itong healing pill mo. Hindi ko lang kaya." Ang ordinaryong 5th grade masters ay maituturing na napakayaman kung mayroon silang mga mapagkukunan na nagkakahalaga ng ilang 10-10 milyong heaven opening pills na nakalaan. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang magtanim ng Palladian, kaya mahirap mapanatili ang anumang balanse pagkatapos bumili ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Bagamat ang 5th grade master mula sa Cave Heaven o Paradise ay nasa mas mahusay na kondisyon at magkakaroon ng higit na kayamanan kaysa karaniwan, imposible pa rin para sa kanila na magkaroon ng mahigit 100 milyong heaven opening pills na halaga ng mga mapagkukunan na nasa paligid lamang. Iyon ang kayamanan na pagmamayari lamang ng 6th grade masters at higit pa. Tama, Senior Brother Yang. Hindi ka namin sinusubukang linlanggan. Ang iba pang 5th grade master ay sumali. Napabuntong hininga si Yang Kai. "Alam kong hindi ka nagsisinungaling sa akin, at naniniwala din ako na wala kang ganoong kalaking yaman. Pero, kung kulang ang sarili mo, sigurado akong makahiram ka." Habang nagsasalita, matalim niyang sulyap ang 2 taong nakatayo sa tabi ng 5th grade masters. Gulat na gulat silang apat. "Kaya mo ba talaga yan? Hindi ba't medyo sobra na? Wala akong masyadong oras. Kung hindi ka handang magbayad, hindi rin kita pipilitin. Gayunpaman, hindi ko masasabi kung anong uri ng mga kahihinatnan ang kakaharapin mo bilang resulta." Mabilis na sinabi ni Yang Kai nang makita niyang nag-aalangan ang dalawang 5th grade master na iyon. Ang nakababatang 5th grade master ay mahinang nagtanong. "Tanungin ko ba, Senior Brother Yang, ano ang mga kahihinatnan?" Ngumisi si Yang Kai. "Hulaan mo." Bagamat walang sinabing partikular si Yang Kai, pareho silang may labis na nakakatakot na pakiramdam. Kung hindi nila binili ang healing pill na ito, isang napakasamang bagay ang naghihintay sa kanila. Ang nakatatandang 5th grade master ay nagsabi, "Senior Brother Yang, ang ating cultivation ay hindi kasing taas ng ating senior brothers. Nasa 5th grade lang tayo. Maaari mo bang babaan ang presyo ng healing pill na ito? Nakuha mo ang binabayaran mo, hindi ba? Ano ang kinalaman nito sa iyong paglilinang?" Umirap si Yang Kai. "Hindi ka ba nahihiya na sabihing nakukuha mo ang binabayaran mo? Saan sa mundong ito ka makakahanap ng ganoon kamahal na gamot sa pagpapagaling?" Sa kabila ng mga sagot sa kanilang mga puso, hindi sila nang ahas na magsalita. Ang dalawang 5th grade masters ay sumulyap sa dalawang 6th grade masters na may pag-aalinlangan. "Mga senior brothers, ang mga junior brothers na ito ay nasa problema. Mangyaring tulungan kami, senior brothers." Sumasakit ang ulo ng dalawang 6th grade masters. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito. Upang maayos ang usaping ito, maaari lamang silang magbigay ng pautang sa kanilang mga junior brothers. Hindi sila makakapanood ng walang ginagawa habang ibinitin ni Yang Kai ang kanilang dalawang junior brothers sa puno na parang alay sa langit, tama ba? "Maraming salamat sa kabutihang loob." Iningatan ni Yang Kai ang kanyang mga gamit at ngumiti ng napakatalino. "Mag-focus sa iyong paggaling. Hindi na kita iistorbahin pa." Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Kai, sumugod si Senior Sister Jo, na nakasuot ng maapoy na pulang damit, kasama ang isang grupo ng mga tao. Laking gulat niya nang makita silang apat na bagbog at namamaga ang mukha. Hindi banggitin, sila ay mukhang nalulumbay gaya ng nagdadalamhating mga balo. "Ano ang nangyari sa inyo?" Ang nakatatandang 5th grade master ay umiyak ng mapait. "Senior Sister Jo, bakit ngayon ka lang dumating? Anong nangyari?" Nakakunot ang noo niyang tanong. Napabuntong hininga si Junior Brother Yu. "Sinaktan kami ni Yang Kai, pagkatapos ay sapilitang binentahan kami ng tig-isang healing pill." Nagalit si Senior Sister Jo. Maglakas loob ba siyang gumawa ng ganoon? Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito muli, ito ay tila kapanipaniwala.
Noong nagpunta siya upang gumawa ng gulo para sa kanya dati, hindi rin siya nagpigil. Kung iyon ang kaso para sa isang babaeng tulad niya, ipinakita lamang nito ang brutal na ugali ni Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 4766. Senior Brothers, oras na para sa ilang gamot. Sumulyap muli si Senior Sister Joe kay Junior Brother Yu. Sabi mo ba pinagbentahan ka ni Yang Kai ng ilang healing pills? Tumango si Junior Brother Yu. Nagtaka siya, bakit kanya benentahan ng healing pills? Ganoon ba siya kabait na puso? Sumagot si Junior Brother Yu sa isang distressed na tono. Hindi ito dahil sa kabaitan. Senior Sister Joe, hindi mo naiintindihan. Ang healing pill niya na iyon ay nagkakahalaga ng bawat isa sa amin ng isang set ng 6th grade materials. Ano? Siya ay ganap na nabigla. Anong uri ng healing pill ang nagkakahalaga ng isang set ng 6th grade materials? Iyan ay higit sa 100 milyong heaven opening pills bawat pill. Noon lang niya naintindihan ang sitwasyon. Puwersahan siyang nagbebenta. Tama iyan. Paulit-ulit na tumango si Junior Brother Yu at ang iba. Hindi lang kami. Maging si Senior Brother Zhao at Senior Brother at Sister Gongsun ay napilitang bilhin ang mga healing pills na iyon. Kalokohan. Nagngangalit si Senior Sister Joe. Napakasama na pumunta siya sa Langya Paradise at binubuli ang ating mga disipulo. Hindi ako makapaniwala na gumagamit pa siya ng ganitong kasuklam-suklam na paraan para kumita ng pera. Iniisip ba niya na walang sino man sa Langya Paradise ang makakatalo sa kanya? Idinagdag ng nakatatandang 5th grade master. Senior Sister Joe, mangyaring maghayganti para sa amin. Ngumuso siya. Sigurado, mas mabuting huwag na lang niya akong hanapin. Kapag nakilala ko siya, siguradong bugbugin ko siya ng husto na kahit si Junior Sister Go ay hindi siya makilala. Sa oras na iyon, dapat kang magbenta ng ilang healing pill sa kanya. Tuwang-tuwa siya nang marinig ang mga salitang iyon. Aasa kami sa iyo, Senior Sister Joe. Sumulyap siya sa kanila at winawagayway ang kanyang kamay. Dahil natalo ka ni Yang Kai, dapat kang tumaon sa iyong paggaling. Huwag nang makialam sa pagsasanay na ito. Oo, magalang silang tumugon. Pagkatapos, pinangunahan ni Senior Sister Joe ang kanyang koponan sa kalangitan at dinagtagal ay nawala sa paningin. Biglang nagsalita ang isang binata sa kanyang team. Senior Sister Joe, ganoon ba talaga kalakas si Yang Kai? Mayroong 2 6th grade master sa koponan ni Junior Brother Yu. Paano sila mabibigo na maging kalaban niya kung 2 ang laban nila sa isa? Napakunot ng noo si Senior Sister Joe sa pagmumuni-muni bago siya sumagot. Ang taong iyon ay talagang ang pinakamalakas na 6th grade master na nakilala ko. Kahit si Senior Brother Limang ay hindi niya kalaban. Huwag kang maglakas loob na pababain ang iyong bantay. Nagulat ang lahat sa narinig. Bagamat narinig nila ang mga chismis na si Senior Brother Limang ay natalo ni Yang Kai, hindi nila nasaksihan ng sarili nilang mga mata ang sitwasyon at hindi nila alam kung ano ang nangyari noong panahong iyon. Ipinagpalagay pa nila na ang mga chismis ay pinalaki at mali ang representasyon. Alam nila ang lakas ni Senior Brother Limang kung tutuusin. Paano siya matatalo ng isang tao sa parehong grado? Hanggang sa nakatanggap sila ng kumpirmasyon mula kay Senior Sister Joe na napagtanto nilang totoo ang mga chismis. Ang taong nagsalita kanina ay nagsabi, kung ganoon ang kaso, kahit na makaharap natin si Yang Kai, baka hindi natin siya matalo. Mayroon silang 3 6th grade masters sa kanilang team. Gayunpaman, batay sa mga nakaraang pagtatanghal ni Yang Kai, sila ay magdaranas ng isang kahabag-habag na kapalaran kahit na sila ay bumangga sa kanya ng may ganoong puwersa na si Kai. Sumagot si Senior Sister Joe. Hindi mahalaga. Kung makaharap natin siya, kailangan lang natin siyang i-delay. Sigurado akong mabilis na tutulong sa atin ang ating mga kapatid. Sa oras na iyon, wala na siyang matakasan. Tumango sila sa sinabi niya. Saan tayo pupunta ngayon, Senior Sister Joe? Sabi niya, si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space at mahusay sa pagtakas. Katatapos lang niyang talunin si Junior Brother Yu at ang iba pa, kaya tiyak na nakatakas siya patungo sa kabilang panig ng Langya Paradise. Tara na at hanapin natin siya doon. Senior Sister Joe, napakatalino ng iyong plano. Sigurado akong mahahanap natin ngayon si Yang Kai. Sa lugar kung saan nagpapagaling si Junior Brother Yu at ang iba pa, silang apat ay naupo ng naka-cross-legged at nagmumuni-muni sa lugar. Medyo mabigat ang mga pag-atake ni Yang Kai kanina. Bagamat napanatili pa rin nila ang ilang kadaliang kumilos, hindi madali para sa kanila na lumipat sa ngayon, kaya naman, nagplano silang magpagaling saglit bago bumalik sa kani-kanilang tahanan. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Senior Sister Joe, may 2 iba pa na dumaan sa langit sa itaas. Mabilis silang bumaba matapos makita ang 4 na tao sa ibaba.
Nang makita nila ang kahabag-habag na kalagayan ni Junior Brother Yu at ng iba pa, pareho silang nabigla. Nagtanong ang isa sa kanila, Junior Brother Yu, ano ang nangyari sa iyo? Binuksan ni Junior Brother Yu ang kanyang mga mata na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Senior Brother Wang, Senior Brother Ye, pasensya na sa ipinakita ko sa iyo ang isang nakakahiyang tanawin. Mukhang nag-iisip si Senior Brother Wang. Huwag mong sabihin sa akin. Nakatagpo ba kayo ng Junior Brothers na si Yang Kai? Kung hindi dahil sa kasong iyon, walang ibang paliwanag sa sitwasyong nasa harapan nila. Tahimik na pinagmamasdan ng dalawa ang sitwasyon at nabigla. Lumalabas na si Yang Kai ay umatake ng walang awa. Napatango si Junior Brother Yu sa kahihiyan, ngunit nang ilarawan na niya ang nangyari, bigla siyang tumingin sa likod ng dalawang bagong dating na may ekspresyon ng takot at takot. Napansin din nila na may mali sa parehong oras at nagmamadaling pinalakas ang kapangyarihan ng kanilang miniature universe upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, naramdaman nila ang isang marahas na puwersa na paparating sa kanila mula sa likuran bago pa man sila makatalikod at agad na tinangay nito. Sa kabila ng desperadong lumaban, hindi sila kalaban para sa puwersang ito at ang kanilang miniature universe ay agad na nayanig, dahilan upang makita nila ang mga bituin na umiikot sa kanilang paningin. Pagkaraan ng ilang sandali, yumuko si Yang Kai sa harap ng kanyang dalawang pinakabagong kliyente, naglabas ng bote ng jade, at sinabing, mga senior brothers, ito ang mga healing pill na ginagawa ng Voidland. Gusto mo bang subukan ang mga ito? Anong ibig mong sabihin? Hindi naintindihan ni Senior Brother Ye. Umubo si Junior Brother Yu sa gilid at malinaw na ipinaliwanag ang sitwasyon. Parehong nagulat si Senior Brother Wang at Senior Brother Ye. Kaya mo pa ba yan? Maging si Junior Brother Yu ay natigilan. Hindi niya akalain na si Yang Kai ay tumatambay sa paligid sa halip na umalis. Hindi pa nagpakilala si Yang Kai nang dumating si Senior Sister Jo at ang iba pa. Hanggang sa dumating sina Senior Brother Wang at Senior Brother Ye ay bigla siyang nagpakilala at nagdulot ng gulo para sa kanila. Si Senior Brother Wang ay talagang walang pakialam sa buong sitwasyon. Dumura siya ng dugo, tumawa siya at sinabing, Junior Brother Yang, ang lakas mo talaga. Itong si Wang ay mababa, kaya walang masyadong masasabi. Ang mga healing pills. Iinom ako ng isa sa mga ito. Lumingon si Yang Kai kay Senior Brother Ye. Paano ka, Senior Brother? Naramdaman ni Senior Brother Ye na parang siya ay nagdurusa sa sakit ng ngipin, ngunit sinabi pa rin niya. Bigyan mo rin ako, mga Senior Brothers, masyado kayong mapagbigay. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Nakatanggap si Yang Kai ng maraming materyales at nagbigay ng 2 healing pill bilang kapalit. Noon lang niya sinabi, dapat kang manatili dito at tumuon sa pagbawi. Aalis na ako ngayon. Pagkasabi niya nun, humakbang siya at nawala sa paningin niya. Si Junior Brother Yu ay tumingin sa paligid na may kain na hinala. Ginawa ni Yang Kai ang parehong bagay dati, ngunit lumabas na hindi siya umalis sa malayo. Walang sinasabi kung siya ay nagtatago muli sa malapit. Sa makatuwid, si Junior Brother Yu ay may palihim na hinala na ang parehong sitwasyon ay paulit-ulit. Hindi nagtagal, ilang mga daloy ng liwanag ang dumaloy mula sa malayo at mabilis na nakarating sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang namumuno sa grupong ito ay isang lalaking malaki ang katawan. Nagtataka siyang tumingin sa ibaba at nagtanong, Senior Brothers, bakit kayo nagtitipon dito? Ngayon lang ba nagkaroon ng away dito? Ang junior brother na ito ay nakakita ng ilang pagbabago sa enerhiya na nagmumula rito. Tumangala si Junior Brother Yu at ang iba pa at pilit na sinubukang sumenya sa kanilang mga kasama na umalis sa lalong madaling panahon. Dahil natanggal sa pagsasanay, wala sila sa posisyon na tumulong sa iba, kaya't umaasa na lamang sila na mauunawaan ng mga junior brothers na pumunta rito ang kanilang mabuting hangarin. Kinurap-kurap ng taong dumating ang kanyang mga mata bago lumipad pababa at lumapag sa harapan nila. Senior brother, may sasabihin ka ba sa akin? Si Junior Brother Yu at ang iba pa ay ipinatong ang kanilang mga palad sa kanilang mga mukha bago ipinikit ang kanilang mga mata, na hindi magawang manood. Sa susunod na sandali, muling lumitaw ang aura ni Yang Kai, na tila wala sa kung saan. Isang marahas na pagsabog ng enerhiya ang nawala, na sinamahan ng sunod-sunod na nabalisa na hiyawan. Nakakagulat, ang lahat ay naging kalmado muli sa maikling panahon ng ilang paghinga. Tumayo si Yang Kai sa harap ng mga disipulo ng Langya Paradise na bumagsak sa lupa na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Senior brothers, siguradong masigasig kayo. Nahihiya itong Yang. Tumangala si Junior Brother Yu sa langit at nagbigay ng mahabang buntong hininga. Sinong senior brother o senior sister sa Langya Paradise ang maaaring dumating at turuan ang taong ito ng leksyon? Kung magpapatuloy ito,
Hindi magtatagal bago mawala ang buong mukha ng Langya Paradise. Napatulala ang bagong grupo na kara-rating lang. 6 sila, na may 2 6th grade at 2 5th grade masters, at kahit 2 4th grade. Magkagayunman, sila ay ganap na natalo sa maikling panahon. Ito ay simpleng hindi maisip. Halika, halika, mga senior brothers at junior brothers, oras na para sa ilang gamot. Si Yang Kai ay masigasig na uminom ng ilang healing pills. Lahat, paki-recover dito ng may kapayapaan ng isip. Aalis muna itong Yang. Matapos makatanggap ng isa pang batch ng mga materyales, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamaon na may ngiti at humakbang sa void. Galit na pinandilatan ni junior brother Yu si Yang Kai. Nasabi mo na ang mga salitang iyon ng 3 beses ngayon. Ang 6 na tao, na napilitang bumili ng healing pills kanina, ay nanatiling tulala. Sa partikular, ang 2 5th grade at 2 4th grade masters ay hindi maipaliwanag na naduraj ang puso. Ang pagkawala ng isang set ng 6th grade materials ay isang matinding dagok para sa sinumang 6th grade master sa Langya Paradise, ngunit ang naturang pagkawala ay nasa loob pa rin ng katanggap-tanggap na saklaw kung mananatili silang malakas ang puso. Sa kabaligtaran, ang ganitong uri ng pagkawala ay halos isang nakamamatay na suntok sa 5th grade at 4th masters. Hindi pa banggitin na hindi man lang sila nakapaglabas ng napakaraming yaman ng sabay-sabay at napilitan silang mangutang sa iba para mapunan ang kulang sa kanila. Biglang tumayo si junior brother Yu. Hindi na tayo maaaring manatili dito. Malinaw na ginagamit tayo ng taong ito bilang pain para mangakit ng isda. Ang kanyang mga salita ay agad na gumising sa lahat sa sitwasyon. Tumanggaw si senior brother Wang at senior brother Ye bilang pagsang-ayon. Tama ka, kung tayo ay magtitipon sa lugar na ito, ang ating mga kapatid ay tiyak na titigil upang siyasatin ang sitwasyon kung sila ay dumaan. At that time, madadami din sila sa gulo na ito. Ang malaking katawan na 6th grade master ay tumingin sa kanila na may masamang tingin. Iyon ay kung paano naakit ang kanyang koponan dati. Malungkot na tanong niya, bakit hindi ka umalis kanina, senior brothers? Kung kanina pa sila umalis, hindi na sana siya lalapit para mag-imbestiga dahil sa pagkamausisa. Siya kahit na espesyal na lumipad para sa layuning ito. Sa huli, siya ay sinaktan ni Yang Kai na nagtatago sa dilim. Awkward na sumagot si junior brother Yu. Ako lang mismo ang nakakaintindi nito. Sinulyapan ni senior brother Wang ang 5th grade at 4th grade masters na umiiyak ng malungkot sa kanilang pagkatalo. Pagkatapos, gumawa siya ng mungkahi. Magpadala ng mensahe para ipaalam sa iba na ang mga nasa ilalim ng 6th grade ay hindi dapat lumahok sa pagsasanay na ito. Bagamat hindi pinahintulutan ng sect master ang paglahok ng mga nasa ilalim ng 6th grade, tanging ang mga nasa 6th grade lang ang naabisuhan tungkol dito. Ang tanging dahilan kung bakit may 5th grade at 4th grade masters na nakikilahok sa pagsasanay na ito ay dahil umaasa silang makakuha ng ilang mga benepisyo. Sa huli, hindi lamang sila nabigo upang makakuha ng anumang mga benepisyo, ngunit nagdusa ng malaking pagkalugi sa halip. Hindi na sila makakaahon sa gayong dagok sa susunod na ilang daang taon. Nag-alinlangan si junior brother Yu. Natalo na kami, kaya wala nang kinalaman sa amin ang pagsasanay na ito. Sa tingin ko ay hindi nararapat na magpadala tayo ng mensahe. Umiling si senior brother Wang. Hindi ko sinasabing dapat nating ipaalam sa ating mga kapatid ang kanyang kinaroroonan. Sapat na kung sasabihin natin sa kanila ang tungkol sa mga healing pills. Maiintindihan ng junior brother sa 5th grade at 4th grade. Hindi ito binibilang na panghihimasok. Kalalabas lang ng mga salita sa kanyang bibig nang lumitaw ang figure ni Yang Kai nang wala saan. Tahimik na tinitigan ni Yang Kai si senior brother Wang at nagtanong. Senior brother, mukhang hindi pa gumagaling ang mga sugat mo. Mayroon pa akong mahigit 100 healing pill na dala ko. Gusto mo? Kinilig si senior brother Wang sa naisip. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig nang sumagot. Hindi na kailangan. Nagpapasalamat ako sa iyong kabaitan, junior brother Yang. Maghihilom lang ang mga sugat ko kung babalik ako at magpahinga sandali. Sige Palem. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay lumundag siya sa langit. Samantala, lumingon si Yang Kai sa iba. Hindi man lang sila nag-abalang maging magalang at sa isang kisap mata ay nakatakas sila sa paningin. Sa pagtingin sa kanilang naglalaho na likod, iniklik ni Yang Kai ang kanyang dila sa inis. Ayan na ang pain ko. Hindi na kailangang sabihin, hindi siya papayag na sirain nila ang kanyang pagkakataong kumita ng kayamanan. Kung ang 5th grade at 4th grade masters ay gustong lumahok sa pagsasanay na ito, dapat silang maging handa na masugatan niya at piliting bumili ng healing pill. Gayunpaman, alam niyang walang kabuluhan na pigilan sila sa pagbibigay ng babala sa iba.
Ang balita ay tiyak na kumalat sa lalong madaling panahon. Alinsunod dito, ang 5th grade at 4th grade masters ay automatikong aalis sa pagsasanay. Kung nangyari yon, kung gayon ang kanyang pinagmumulan ng kita ay lubhang mababawasan. Hindi ako pwedeng manatiling pasibo. Kailangan kong magkusa para umatake. Iyan lang ang paraan para makapagnakaw ako. Bawiin ang mga pagkalugi ko hanggang sa pinakamalaki. Marshall Peak, Kabanata 4767. Nagpapakita at naglaho ng mahiwaga. Maraming taon na ang lumipas mula noong huling pagkakataon na naging napakasigla ng Langya Territory. Makikita ang mga figure ng hindi mabilang na Heaven Opening Realm Masters na nagpapatrolya sa itaas ng bawat Spirit Provinces. Ang mga Heaven Opening Realm Masters na ito ay gumagalaw sa mga team, na ikinakalat ang kanilang divine senses sa kanilang paligid na parang may hinahanap. Kahit na sila ay nagpapatrolya, nanatili silang mapagbantay sa lahat ng oras. Ang kanilang world force ay nananatili sa paligid ng kanilang mga katawan, palaging nagbabantay laban sa mga palihim na pag-atake. Ang mahihinang mga disipulo na hindi alam ang nangyayari ay tumangala sa pag-usisa. Ano ang ginagawa ng mga martial uncles at auntie? Nagkaroon na ba ng pagsalakay ng kaaway sa Langya Territory? May nagtanong. Bumuntong hininga ang isang taong may sapat na kaalaman at nagpaliwanag. Hindi ito pagsalakay ng kaaway. May special guest lang kami. Isang bisita. Anong uri ng panauhin ang makapagpapahatid ng napakaraming Heaven Opening Realm Masters na magkasama? Nakita ko pa si Marshall Auntie Joe at Marshall Uncle Limang na lumilipad kanina. Nagmamadali sila sa napakaseryosong ekspresyon. Master ng Voidland, Yang Kai. Narinig mo na ba siya? Parang pamilyar. Parang narinig ko na siya dati. Siyempre, parang pamilyar siya. Siya ay nagmula sa Star Boundary, na kasalukuyang mayroong World Tree. Hindi ba't ang Langya Paradise ay pumili ng isang grupo ng mga disipulo na may mababang paglilinang at mataas na kakayahan upang ipadala sa pag-aalaga sa Star Boundary ilang taon na ang nakalipas? Kaya siya iyon. Hindi simple ang bisitang ito. Mukhang natalo niya ang marami sa ating mga martial uncle at martial auntie sa Heaven Opening Realm. Ang Sect Master ay naglabas ng utos na pakilyusan ang lahat ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise para sa isang pagsasanay, na ang taong ito ang target. Ang sinumang makakahuli sa kanya ay gagantimpalaan. Hindi ba iyan ay para sabihin na si Yang Kai ay kailangang harapin ang lahat ng 6th grade Masters sa Langya Paradise ng mag-isa? Tama iyan. Kung ganoon, malamang na naranasan na niya ang isang mapaminsalang kapalaran sa ngayon. Kaya nga sabi ko hindi simple ang taong ito. Ang pagsasanay ay nagpapatuloy ng higit sa 10 araw ngayon, ngunit ang Master ng Voidland ay patuloy na malayang gumagala. Sa kabaligtaran, hindi bababa sa 100 Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise ang natalo niya. Wow! Seryoso ka ba? Sana peke lang, pero totoo. Si Marshall Antigo. Ang alagad na nagsasalita kanina ay biglang tumangala sa langit at tinitigan ang nangungunang figure na lumilipad sa itaas na may obsessive na tingin. Sumigaw siya sa pinakamataas na boses. Marshall Antigo. Maraming iba pang mga disipulo ang sumigaw, kaagad na nagumpisa ng nakakabinging koro ng pangalang Marshall Antigo. Sa itaas nila, isang magandang babae na namumuno sa ilang Heaven Opening Realm Masters sa likod niya ang nagkataon na mabilis na dumaan. Nang marinig niya ang mga boses, tumingin siya sa ibaba at ngumiti ng matamis. Agad na nabaliw ang mga disipulo sa ibaba. Ngumiti sa akin si Marshall Antigo. Ha. Ngumiti si Marshall Antigo sa akin. Hindi ako magsisisi kahit na mamatay ako ngayon. Kalokohan. Nakangiti sa akin si Marshall Antigo. Junior brother, dapat ay bulag ka. Ikaw ang bulag, brother. Ang mga alagad ay nag-aalab sa pagsinta. Makikita na ang Marshall Antigo, na ito ay sikat na sikat sa Langya Paradise. Ito ay hindi nakakagulat. Kung tutusin, itong martial ant na nagngangalang Gullinger ay hindi lamang napakaganda, ngunit hindi ka panipaniwalang magiliw at matulungin sa iba. Marami sa mga mahihinang disipulo ang nakatanggap din ng suporta niya noon. Sa makatuwid, mataas ang kanyang kasikatan sa mga mahihinang disipulo at sa Heaven Opening Realm Masters. Ang hindi mabilang na mga kapatid ay lihim na may nararamdaman para sa kanya, ngunit hindi sila nang ahas na ipahayag ang mga ito, baka masaktan siya. Habang ang mga mahihinang disipulo ay nababaliw, ang Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise ay nababaliw din. 5 araw na ang nakalipas, biglang nagbago ang ugali ni Yang Kai. Hindi na siya nagtago at sa halip ay nagkusa siyang umatake. Kasunod nito, tumaas ang bilang ng mga Heaven Opening Realm Masters na natanggal sa pagsasanay na ito.
Walang makaalam kung ano ang iniisip niya, ngunit sa kasalukuyan, halos ang buong teritoryo ng Langya ay naging lugar ng kanyang pangangaso. Ang kanilang katayuan bilang mangangaso at biktima ay patuloy na nagpapalipat-lipat sa pagitan ni Yang Kai at ng 6th Grade Masters sa Langya Paradise. May mga bakas ng labanan saan man pumunta ang isa. Matapos tanggalin ang mahigit 100 ng Heaven Opening Realm Masters, sa wakas ay kumalat sa publiko ang iba't ibang aksyon ni Yang Kai. Nalaman ng lahat na sa pilitin niyang ibebenta ang isang healing pill na ginawa ng Voidland sa kanyang mga biktima pagkatapos niyang talunin sila. Bukod dito, ang presyo ng bawat healing pill ay isang set ng 6th grade materials. Higit pa rito, walang magandang maidudulot ang pagtanggi na bilhin ang healing pill. May isang junior brother sa 6th grade na tumangging bumili ng healing pill. Sa huli, siya ay isinabot sa isang puno ng kahoy na parang handog sa langit at inilagay sa Spirit Province kung saan nakatira ang mga nakabababang disipulo upang masaksihan sa publiko ng lahat. Labis umanong na trauma sa kanya ang insidente, at nahihiya siyang ipakita muli ang kanyang mukha sa publiko. Kaya naman naglabas ng utos si eldest senior brother Limang. Ang sinumang natalo ni Yang Kai ay dapat pumili na makipagpalitan ng pera para maiwasan ang sakuna sa halip na hiyain ang kanilang sarili para lamang makatipid sa isang hanay ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Kung tutusin, hindi na mababawi ang mukha na nawala sa kanila. Sa ganitong paraan, lahat ng 5th grade at 4th grade masters na orihinal na lumahok sa pagsasanay na ito na umaasang makakatanggap ng ilang benepisyo ay mabilis na umatras sa takot. Walang tumulong dito. Masyadong mahal para sa kanila ang isang set ng 6th grade materials. Galing man sila sa Langya Paradise, hindi nila kayang bayaran ang ganoong presyo. Hindi pa banggitin, sa paghusga sa mga karanasan ng kanilang mga kasama na nakatagpo ni Yang Kai dati, tila hindi titingin sa ibang direksyon si Yang Kai kahit na sila ay 5th grade at 4th grade masters. Sa lahat ng 5th grade at 4th grade masters na natalo niya noon, sino ang hindi nakabili ng spirit pill mula sa kanya? Ang pag-uugali ni Yang Kai ay pumukaw sa galit ng lahat ng 6th grade masters sa Langya Paradise. Hindi lang niya tinalikuran si junior sister Gupan matapos siyang hindi pinag-iisipan, ngunit kumikita rin siya ng malaki mula sa pagsasanay na ito. Ito ay simpleng hindi matatagalan. Gayunpaman, hindi may kakaila na siya ay napakalakas. Kahit na ang 2 o 3 6th grade masters ay magsanib puwersa, hindi magiging maganda ang mga bagay para sa kanila kung makakaharap nila siya. Bilang eldest senior brother, agad na inako ni Limang ang responsibilidad ng pag-uugnay ng mga tropa. Sa sandaling ito, paminsan-minsan ay kumikislap ang mga identity token ng maraming 6th grade masters sa Langya Paradise. Maraming divine senses ang bumuhos sa kani-kanilang identity token, at walang katapusang damaloy ang mga komunikasyon sa pagitan nila. Natalo na ang team ni senior brother Ning. Sila ay matatagpuan sa Purple Cloud Spirit Province. Sa paghusga sa mga bakas ng labanan, malamang na tumagal ito ng hindi hihigit sa 1/4 na oras. Ang pangkat ni senior brother Ning ay natalo. Ang lahat ng mga kapatid sa paligid ay dapat nadagdagan ang kanilang pagbabantay. Mayroong 4 na 6th grade masters sa team ni senior brother Ning. Hindi ako makapaniwala na natanggal sila. Paano ang mga pinsala ng mga senior brothers na iyon? Wala silang natamo na mga sugat na nagbabanta sa buhay, ngunit hindi rin magaan ang kanilang mga pinsala. Aabutin ng 10 hanggang 15 araw bago sila makabangon. Hindi masyadong maganda ang mga kutis ni senior brother Ning at ng kanyang team. Hiniling sa amin ni senior brother na magtrabaho ng husto upang maipaghiganti sila. Hindi ba medyo walang awa ang bastos na iyon? Seryoso niyang sinasaktan ang lahat ng kapatid na nakatagpo sa kanya para lang maibenta niya ang healing pill niya. Nakakainis. Dapat kang mag-ingat din, senior brother Lee. Ang bastos na iyon na may apelyidong Yang ay gustong tumalikod at umatake sa parehong lugar. Ilang koponan na ang natalo sa kanyang mga taktika. Nahanap namin si Yang Kai sa Tiger Roar Spirit Province. Humihingi ng reinforcements. Junior brother Joe. Walang sumasagot. Pagkatapos ng maikling paghinto, may nagsalita. Natatakot ako na baka nakatagpo na ng kamalasan ang pangkat ni junior brother Joe. Huwag magpanik, mga kapatid. Siguraduhing magtiyaga hanggang sa huli. May bentahe tayo sa numero. Atin ang tagumpay. Masyadong mailap ang bastos na iyon. Ang Purple Cloud Spirit Province ay nasa hilagang silangan habang ang Tiger Roar Spirit Province ay nasa timog kanluran. Paano siya nakarating ng ganoon kabilis? Ang Tao of Space ay tunay na walang kapantay at misteryoso. Kamangha-mangha, biglang-bigla, ang isang divine sense ay nagiba-iba sa lahat ng kanilang mga identity token.
Inimbestigahan nila ang hindi pangkaraniwang bagay at natuklasan na ito ay isang mensahe mula kay Senior Brother Limang. Ang lahat ng mga koponan ay dapat sumanib sa iba sa paligid. Tiyaking mayroong hindi bababa sa 5 6th grade masters sa bawat koponan. Ang bawat koponan ay magiging responsable para sa mga lugar sa kanilang paligid, at hindi sila pinapayagang umalis sa kanilang mga itinalagang lugar nang walang pahintulot. Ang mga makakatuklas sa kinaroroonan ni Yang Kai ay dapat magulat kaagad ng kanilang mga natuklasan, at ang mga kalapit na koponan ay magbibigay ng suporta. Susunod kami sa utos mo, Senior Brother. Mabilis na tumugon ang lahat. Sa nakalipas na 10 araw o higit pa, maraming Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise ang lubos na naunawaan ang lakas ni Yang Kai. Ang 2 o 3 6th grade masters na nagtutulungan ay hindi sapat upang itugma siya sa labanan. Ang 4 na 6th grade masters ay halos hindi sapat upang lumaban, kaya 5 6th grade masters lamang ang may sapat na puwersang panlaban upang harapin siya. Dahil sa pagsasaalang-alang na ito, ginawa ni Limang ang pagsasaayos na ito sa kanilang pagbuo. Bawat team ay mayroong 5 6th grade masters na nagtutulungan, at bawat team ay namamahala sa isang lugar. Sa ganitong paraan, sapat na ito upang pigilan si Yang Kai na gumalaw ng hindi natukoy. Sa sandaling ihayag niya ang kanyang kinaroroonan, magagawa ng Langya Paradise ang inisyatibo sa labanan. Nakilos na ang lahat ng 6th grade masters sa Langya Paradise. Kung hindi pa rin nila kayang talunin si Yang Kai, wala na silang maipapakitang mukha. Sa harap ng Grand Hall sa Main Spirit Province, ang ekspresyon ni Li Yuanwang ay kasing dilim ng ilalim ng isang palayok. Tumayo si Gao Ting sa gilid at paminsan-minsan ay sumulyap sa kanya. Kung may sasabihin ka, iluwa mo. Bakit ka nagpipigil? Kumunat ang noo ni Li Yuanwang. Sinampal ni Gao Ting ang kanyang mga labi. Ang brat na iyon ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan. Paano natin tatapusin ang mga bagay ngayon? Ang totoo ay walang mali sa desisyon ni Li Yuanwang. Ang paggamit ng pagsasanay na ito upang maputik ang tubig ay tiyak na gagawing mas maginhawa para kay Yang Kai na kumilos. Sa katunayan, maaari pa nga silang gumawa ng ilang hindi inaasahang pagtuklas sa daan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay higit na lumampas sa inaasahan ni Li Yuanwang at Gao Ting. Inalis ni Yang Kai ang mahigit 100 Heaven Opening Realm Masters sa loob ng 10 araw. Magkagayunman, nanatili siyang masigla at puno ng lakas. Hindi lang iyon, gumagawa din siya ng pagpatay sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang mga healing pills sa pamamagitan ng pagpilit. Nakakuha na siya ng malaking bilang ng cultivation resources mula sa mga disipulo ng Langya Paradise. Alam na ni Li Yuanwang ang tungkol sa lakas ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, napatay ni Yang Kai ang isang 7th grade master dati. Paano magiging kalaban niya ang 6th grade master sa Langya Paradise? Gayunpaman, kahit 1 o 2 tao ang hindi niya kalaban, 8 o 10 sa kanila ay hindi nahihirapang talunin siya, di ba? Naniniwala si Li Yuanwang na si Yang Kai ay mahuhuli sa kalaunan ng mga disipulo ng Langya Paradise sa panahon ng pagsasanay, na magbibigay sana ng kasya siyang pagtatapos sa debacle na ito. Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang sitwasyon ay tila hindi maganda ang nangyayari. Iwanan ang lahat ng iba pa, ang pagkawala lamang ng mga mapagkukunan ng paglilinang ng mga disipulo ng Langya Paradise ay sapat na upang masira ang puso ni Li Yuanwang. Hindi niya maiwasang murahin ang sarili niya. Pumunta ba siya sa Langya Paradise para hanapin ang Black Ink Clan o magsagawa ng pagnanakaw? Nauna na siyang kinutya ni Gao Ting dahil sa pagbubuhat ng bato para lang mabasag nito ang sarili niyang paa, at sa pagtingin sa kasalukuyang mga pangyayari, mukhang totoo ito. Ang mga pagbabagong nagaganap sa buong Langya Paradise ay naramdaman din ni Yang Kai. Ang mga koponan na nakatagpo niya noon ay mayroon lamang 3 o 4 na 6th grade masters sa pinakamaraming. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi nahirapan para sa kanya na makayanan ang mga ganoong numero. Gayunpaman, ngayon, ang bawat koponan ay may hindi bababa sa 5 6th grade masters. Ang ilang mga koponan ay may 7 o 8. Hindi niya maiwasang makaramdam ng gulo. Napakaraming 6th grade masters kaya mahirap para sa kanya na tanggalin silang lahat ng sabay-sabay nang hindi nagbabago sa kanyang Great Dragon form. Kung hindi niya aalisin ang lahat ng mga ito ng magkasama, hindi niya maipagbibili ang kanyang mga paninda ng may kapayapaan ng isip. Siyempre, ang kasalukuyang sitwasyon ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Ang 6th grade master sa Langya Paradise ay maaaring medyo baluktot dahil sa kasamaan ni Li Yuanwang, ngunit sila ay 6th grade master pa rin, hindi mga tanga na hindi pa nakakita ng mundo.
Matapos magdusa ng napakaraming pagkalugi, maging sila ay natuto ng kanilang aral. Kaya naman naniniwala si Yang Kai na oras na para baguhin niya ang kanyang diskarte. Kung walang paraan upang talunin ang isang buong koponan sa isang pagkakataon, kailangan lang niyang atakihin sila ng 2 beses o 3 beses sa halip. Sa pinakamasamang kaso, maaari ko silang ilagay sa utang. Door-to-door na lang ako para kunin ang mga utang ko sa kanila pagkatapos ng training. Oo, napakagandang ideya. Hindi mapigilan ni Yang Kai na maipagmalaki ang kanyang talino. Martial Peak, Kabanata 4768. Kalahating presyo para sa pangalawang pil. Ang pag-iisip ay pumasok lamang sa isip ni Yang Kai nang bigla niyang nakita ang isang stream ng liwanag na mabilis na dumaan sa itaas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang aura na nagmumula sa daloy ng liwanag ay pagmamayari ng 6th Grade Master. Agad namang nagningning ang mga mata niya sa nakita. Isa pang set ng 6th grade materials iyon. Sa isang pagkislap ng kanyang figurette, agad na hinaranggan ni Yang Kai ang landas ng kabilang partido. Nagulat, ang dumaan na 6th grade master ay mabilis na huminto at namutla sa gulat nang masilayan niya ang mukha ni Yang Kai. Senior Brother Yang, bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang paningin ng isang kamao na mabilis na lumaki ay pumuno sa kanyang buong paningin. Mabilis niyang itinulak ang kanyang world force para gumanti, ngunit huli na ang lahat. Kahit na pareho silang nasa 6th grade, ang pagkikita lamang ni Yang Kai ay hindi naiiba sa isang isda na nakahiga sa isang chopping block. Sa loob lamang ng 3 paghinga, ang dumaan na 6th grade master ay ibinagsak ni Yang Kai sa lupa at bumagsak ng malakas sa isang kagubatan sa ibaba. Mabilis na bumaba si Yang Kai at nakangiting tumingin sa kabilang party. Junior brother, hindi maliit ang tapang mo. Noong una niyang makita na ang taong ito ay kumikilos mag-isa, naisip niya na ginagamit siya ng Langya Paradise bilang pain para maakit siya sa isang bitag. Gayunpaman, walang bakas ng iba pang 6th grade masters mula sa Langya Paradise hanggang ngayon. Maaaring tiyak na ang taong ito ay talagang kumikilos ng mag-isa. Sa makatuwid, hindi napigil ang purihin siya ni Yang Kai. Sa ganitong sitwasyon kung saan nasa panganib ang lahat ng 6th grade masters sa Langya Paradise, sino sa kanila ang hindi gumalaw sa isang malaking team? Hindi may kakaila na matapang talaga ang taong ito. Biglang sumimangot si Yang Kai. Junior brother, bakit parang pamilyar ka? At saka, ang iyong mga sugat. Ang 6th grade master ay mukhang may iyak na habang sinabi niya. Senior brother Yang, nagkita tayo 3 araw lang ang nakalipas. Binigyan mo ako ng mga pinsalang ito. Ha? Naging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai. Ibig bang sabihin na na-eliminate ka na? Tama iyan. Ang 6th grade master ay agrabyado na tumanggo. Bakit napakahirap ng kanyang swerte? 3 araw na siyang natanggal sa pagsasanay. Ngayon, papunta lang siya sa isa pang spirit province para sa isang gawain. Hindi siya nakikilahok sa pagsasanay, kaya sino ang mag-aakala na muli siyang mahuli ni Yang Kai? Paano ito nagkaroon ng kahulugan? Gayon din, medyo natahimik si Yang Kai. Maingat na sinabi ng 6th grade master. Senior brother Yang, kung wala nang iba pa, aalis muna itong junior brother. Maghintay. Biglang nagtaas ng kamay si Yang Kai para pigilan ang kabilang partido. Naramdaman ng 6th grade master na naninikip ang kanyang puso sa mga salitang iyon, at isang masamang pakiramdam ang biglang bumaha sa kanya. Paano kita matutulungan, senior brother Yang? Seryosong pinagmasdan ni Yang Kai ang kabilang partido. Pasensya na, junior brother. Medyo mabigat ang mga atake ko. Ang pangunahing dahilan ay lumalaban ako ng mag-isa, kaya kailangan kong kumilos ng medyo malakas upang magpatuloy. Ayos lang. Kami ay mga sugat lamang sa laman. Wala namang seryoso. Magiging maayos din ako pagkatapos magpagaling ng ilang araw. Mabuti. Tumanggo si Yang Kai. Biglang binago ang paksa, nagtanong siya ng may pag-aalala. Gusto mo ba ng isa pang healing pill? Ang 6th grade master ay kumapit sa kanyang space ring sa gulat. Senior brother Yang, nakabili na ako ng isa kanina. Saglit na nag-isip si Yang Kai at bukas palad na sumagot. Bibigyan kita ng kalahating presyo para sa pangalawang tableta. Natigilan ang 6th grade master. Pagkaraan ng ilang sandali, tinapik ni Yang Kai ang balikat ng 6th grade master sa harap niya at same time na pinayuhan ang kabilang partido. Hindi ligtas sa labas sa mga araw na ito, kaya huwag tumakbo ng walang dahilan. Dapat kang manatili sa bahay at tumuon sa iyong paggaling. Ang 6th grade master ay mukhang ganap na nanlumo at mahinang sumagot. Maraming salamat sa iyong pagmamalasakit, senior brother Yang. Aalis na ako. Ang kayamanan na naipon niya ng may matinding kahirapan sa mga nakaraang taon ay nawala lahat matapos makaharap si Yang Kai ng 2 beses sa loob lamang ng 3 araw.
Kaya naman, nangako siya na hindi na siya maghahayag muli hanggang sa matapos ang pagsasanay. Kung muli niyang nakilala si Yang Kai, hindi na niya kayang bumili ng isa pang healing pill kahit na ito ay nasa kalahating presyo. Sumugod siya sa langit pagkatapos magpaalam kay Yang Kai, ang kanyang mga luha ay nagkalat sa hangin. Makalipas ang isang oras, sa kalangitan sa itaas ng Menacing Earth Spirit Province, isang grupo ng 6 na tao ang dumaan ng napakabilis habang nagpapatrol. Lahat silang 6 ay nasa 6th grade. Ang taong namumuno sa koponan ay si Gulinger, na may mataas na katanyagan sa lahat ng mga disipulo ng Langya Paradise. Ang kanyang koponan ay orihinal na binubuo ng 3 6th grade masters, ngunit sila ay sumanib sa isang kalapit na koponan pagkatapos matanggap ang utos ni Senior Brother Limang. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay kasalukuyang may kabuuang 6 na 6th grade masters. Silang 6 ang namamahala sa pagsubaybay sa Menacing Earth Spirit Province at sa walang laman na nakapalibot dito. Halos hindi sila huminto, ang kanilang malalakas na divine senses ay kumakalat sa bawat bahagi ng lupa. Ang kaunting kaluskos ng hangin ay hindi nakaligtas sa kanilang pangunawa. Bigla namang napalingon silang 6 sa isang direksyon. Sa direksyong iyon, isang layer ng mga ripples ang kumalat sa kalawakan, na parang isang maliit na bato ay itinapon sa isang tahimik na lawa. Kaagad pagkatapos nito, isang figure ang lumitaw ng wala saan. Napabulalas ng gulat ang isang tao sa team. Si Yang Kai. Si Yang Kai ay lumitaw. Bilisan mo at ipaalam sa iba. Nahanap namin si Yang Kai sa Menacing Earth Spirit Province. Mga kapatid sa paligid, mangyaring magpadala ng tulong sa lalong madaling panahon. Ang mensahe ay ipinadala kaagad. Pagkatapos, sa ilalim ng pamumuno ni Gulinger, ang 6 sa kanila ay mabilis na sumugod kay Yang Kai. Ang kanilang world force ay marahas na lumundag, na hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Noong una ay akala nila ay tatakas si Yang Kai, ngunit sino ang makakaalam na si Yang Kai ay nabigla lang saglit ngunit pinili niyang manindigan. Sa katunayan, sumingit pa siya sa kanila na may hitsura ng kagalakan, na parabang nakikipagkita siya sa isang kaibigan na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Sa makatuwid, sila ay medyo natulala sa sitwasyon. Wala pang 3 kilometro ang pagitan nila, at ang iba't ibang secret techniques at divine abilities ay matagal nang inihanda. Hanggat isarapan ni Yang Kai ang distansya, maipapakita nila sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng one-way na biyahe na walang pagbabalik. Biglang nagtaas ng kamay si Yang Kai, at ang kanyang malalim na boses ay umalangaw sa void. So close, yet so far. Ang distansya sa pagitan nila ay biglang naunat ng walang katapusan. Kasabay nito, napansin ni Gulinger na may mali at sumigaw. Atake! Maraming divine abilities at secret technique ang bumungad sa nakakasilaw na liwanag, na sinamahan ng nakakatakot na kapangyarihan na sumabog kay Yang Kai. Ngunit sa sumunod na sandali ay nasaksihan nilang lahat ang isang hindi maintindihang eksena. Ang mga divine abilities at secret technique na kanilang pinasabog palabas ay naging kasing bagal ng paggalaw ng pagong, unti-unting sumusulong na parang ang kawalan ay tumigas sa sandaling ito. Hindi sana nakakagulat kung iyon lang. Ang mas ikinagulat nila ay ang junior brother Liu, na nakatayo sa kanan ng Gulinger, ay biglang lumitaw sa harap ni Yang Kai sa hindi malamang dahilan. Sa kabilang banda, ang iba ay palayo ng palayo kay Yang Kai. Ang espasyo ay biglang naging magulo, at hindi nila matukoy ang pagkakaiba ng isa't isa bilang resulta. Gayunpaman, ang karamdamang ito ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito nawasak ng mga banal na kakayahang sumabog sila ng magkasama. Hindi nagtagal ay bumalik sa normal ang void, ngunit nang tumangala silang muli, si Yang Kai ay wala na kahit saan. Siya ay nagpakita ng walang babala at nawala ng biglaan, tulad ng isang mailap na multo. Wala na si junior brother Liu. May nakapansin ng anomalya at napasigaw sa gulat. Ang kanilang koponan sa una ay binubuo ng 6 na tao, ngunit mayroon na lamang 5 natitira ngayon. Bukod dito, nakita nila si junior brother Liu na sumulpat sa harap ni Yang Kai sa hindi maipaliwanag na dahilan kaya nasuntok lang ng huli ang bituka. Ang kanilang mga ekspresyon ay pangit. Si junior brother Liu ay malamang nakinidnap. Sa Spirit Province kung saan nakatira si Gupan, biglang lumitaw ang mga figure ni Yang Kai at junior brother Liu. Si Gongsun Rihua, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat, ay lumabas upang siyasatin ang sitwasyon nang maramdaman niya ang kaguluhan, ngunit nang makilala ang mga taong kara-rating lang, agad siyang tumalikod at isinara ang pinto sa kanyang likuran ng malakas. Iniwasan niya si Yang Kai na para bang iniiwasan niya ang isang malaking sakuna. Sumigaw si junior brother Liu. Senior brother Gongsun, iligtas mo ako. Tahimik na tumingin si Yang Kai kay junior brother Liu. Matagal nang naalis si senior brother Gongsun. Natatakot ako na hindi kanya mailigtas.
Bakas sa mukha ni Junior Brother Liu ang kawalan ng pag-asa at atubiling sinabi. Bigyan mo ako ng healing pill. Tinapik ni Yang Kai ang balikat ni Junior Brother Liu. Ang isang matalinong tao ay magpapasakop sa mga pangyayari. Ang dalawang koponan sa paligid ng menacing Earth Spirit Province ay nagmamadaling sumugod upang magbigay ng suporta nang matanggap nila ang mensahe, ngunit sa oras na dumating sila, nakita nilang nawala si Yang Kai sa paningin. Si Junior Brother Liu ay nawala rin kasama niya. Hindi na kailangang magtaka kung ano ang nangyayari. Ang bastard na may apelyidong Yang ay walang alinlangan na nagtatago sa isang lugar at pinipilit si Junior Brother Liu na bumili ng isang healing pill sa sandaling ito. Kaya, lahat sila ay nagbigay ng tahimik na pagpupugay kay Junior Brother Liu. Isang mensahe ng pagkabalisa ang biglang dumating mula sa kanilang identity token. Puno ng gulat, nandito na siya. Nandito siya sa Wuan Spirit Province. Nakipag-away kami sa kanya. Mga kapatid sa paligid, mangyaring pumunta at magbigay ng tulong sa lalong madaling panahon. Wala na si Senior Brother Hua. Muli, nagbigay sila ng tahimik na pagpupugay kay Senior Brother Hua. Si Junior Brother Liu ay nanginginig pa rin sa pagkabigla ng dumanas ng napakalaking kawalan nang biglang lumitaw ang isang figure sa tabi niya. Sinundan ito ng muling pagpapakita ni Yang Kai. Si Senior Brother Hua, na kinidnap sa lugar na ito, ay lumaban at marahas na nakipaglaban. Nang matano niya si Junior Brother Liu sa malapit, siya ay tuwang-tuwa at sumigaw. Junior Brother Liu, tulungan mo akong mahuli ang magnanakaw na ito. Si Junior Brother Liu ay mukhang sobrang awkward habang sinasabi niya. Senior Brother Hua, na-eliminate na ako. Napaawang ang bibig ni Senior Brother Hua sa pagkabigla, at siya ay nakatayo doon na walang laman. Pagtingin niya sa paligid, nakita niyang wala ni isang teammate ang nakapaligid sa kanya. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at naglakad patungo kay Senior Brother Hua na may mabangis na ngiti. Senior Brother Hua, di ba? Sino ang sinabi mong gusto mong hulihin? Mabilis na pinalayas ni Senior Brother Hua ang World Force sa paligid niya at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang pigain ang isang mukhang hindi nakakapinsalang ngiti. Junior Brother Yang, baka nagkamali ka ng narinig. Wala akong balak manghuli ng kahit na sino. Sa halip, noon pa man ay gusto kong makakuha ng healing pill mula sa Voidland. Sa loob ng gusali, sabay-sabay na iginala ng magkapatid na Gongsun ang kanilang mga mata. Samantala, pinipigilan ni Gupan ang kanyang pagtawa. Nang makabili si Senior Brother Hua ng healing pill, nawala ulit si Yang Kai. Nagkatinginan sina Senior Brother Hua at Junior Brother Liu at nabulunan ang kanilang mga luha. Bumalik sa menacing Earth Spirit Province, umalis kaagad ang dalawang team na dumating para magbigay ng suporta. Mayroon silang sariling mga site na sinusubaybayan, kaya hindi sila maaaring manatili ng matagal. Gayunpaman, nagpadala ang koponan ni Gulinger ng isa pang distress signal sa sandaling umalis ang mga reinforcement. Sa oras na dumating sila muli sa pinangyarihan, mayroon ng mas kaunting tao sa pangkat ni Gulinger. Sa susunod na kalahating araw, ang buong Langya Paradise ay nagulo. Ang figure ni Yang Kai ay lubhang mailap, at may isang tao na magdaranas ng kalunos-lunos na kapalaran sa tuwing siya ay lilito. Hindi masasabing mali ang planong naisip noon ni Elder Senior Brother Limang. Dahil napakalakas ni Yang Kai kaya hindi maaaring maging kalaban niya ang 3 o 4 na 6th grade masters na magsanib puwersa, natural lang na kailangan nilang pagsamahin ang kanilang mga koponan. Ang katotohanan ay ang planong ito ay nagpakita na ng ilang epekto. Sa pinakakaunti, si Yang Kai ay hindi kasing matapang tulad ng dati. Higit pa rito, ang mga koponan na nakatagpo sa kanya ay hindi naganap na nabura ng sabay-sabay. Magkagayunman, naging mas tuso si Yang Kai. Hindi niya sila direktang hinarap at sa halip ay naging lubhang mailap. Para bang mayroon siyang hindi mabilang na soul clones. Isang sandali ay naroon siya, sa susunod na sandali ay nasa ibang lugar siya. Isa pa, sa tuwing sumusulpot siya, hindi siya aalis na walang dala. Sunod-sunod na nahuli ang 6th grade masters. Nang kumalat ang balita, ang lahat ng mga koponan ay napuno ng takot. Ang 6th grade master sa Langya Paradise ay hindi kailanman naisip na ang isang tao ay maaaring makipaglaro sa kanila ng ganoon kadali. Palagi nilang naririnig ang tungkol sa pagiging misteryoso at hindi mahuhulaan ng Tao of Space, ngunit hanggang ngayon ay nasaksihan nila ito para sa kanilang sarili. Sa makatuwid, hindi nila maiwasang humanga sa kakayahan ni Yang Kai na gamitin ang space principles ng malaya. Pinangunahan ni Gulinger ang natitirang 2 tao sa kanyang koponan at nagmamadaling tumakas patungo sa direksyon ng pinakamalapit na Spirit Province. Nang muling lumitaw si Yang Kai sa menacing Earth Spirit Province kanina, nahuli niya ang isa pa nilang miyembro ng team.
Sa kanilang tatlo na lang ang natitira, paano sila magiging kalaban ni Yang Kai?